Kabanata 1261. Mahusay si Charlotte sa pagpapanatili ng kanyang pagkakalmado. Pagkatapos tapusin ang kanyang almusal, nagbasa siya sa kanyang silid. Samantala, nakabalik na sa silid pahingahan sina Lupin at Morgan upang magpahinga, kaya sina Jade at Emma ang kasama ni Charlotte. Hindi nagtagal, gumabi na at nagising na sina Lupin at Morgan mula sa kanilang shift. Dahil oras na rin ng hapunan, dumating si Diana sa silid ni Charlotte bitbit ang pagkain at isang bote ng pulang alak. "Miss, bumalik na ba si Luis?" tanong ni Charlotte habang may hawak na libro. "Hindi pa po, Miss Lindbergh," sagot ni Diana nang may paggalang. "Marami po siyang kailangang asikasuhin ngayon at medyo gabi na po ang uwi niya." "Talaga? Ano ba ang pinagkakaabalahan niya?" tanong ni Charlotte habang iniikot ang alak sa baso. "Kailangan po niyang dumalo sa isang press conference ngayong hapon at mag-entertain ng mga bisita ngayong gabi. Kailangan din po niyang ihatid ang ilang VIP sa paliparan," paliwanag ni Diana. "Ganoon ba?" tumanggo si Charlotte. "Natural lang siguro iyon dahil sa pagkaantala ng kasal. Ang pulang alak pong ito ay mula sa Arkfield. Makakatulong po ito para makatulog kayo ng mas mahimbing," sabi ni Diana. "Oh, salamat," ngumiti si Charlotte bago nagsalita muli. "Pwede ka nang lumabas." "Opo," sagot ni Diana na bahagyang yumuko bago umalis. "Huwag mong kalimutang sabihan si Luis na puntahan ako pagbalik niya," paalala ni Charlotte. Napahinto si Diana ngunit ang kasamang katulong ang sumagot. "Ipaparating po namin, Miss Lindbergh." Pagkaalis nila tumingin si Charlotte kina Jade at Emma at agad naman itong naintindihan ng dalawa. Kaagad na kumuha ang dalawang bodyguard ng sample ng pagkain at alak para sa pagsusuri. Maya-maya pa ay natukoy nilang may sangkap ang alak na kahawig ng epekto ng sleeping pills. Ipagagaan nito ang pakiramdam hanggang sa antukin ang iinom. Sa narinig niya naalala bigla ni Charlotte ang nangyari sa winery sa Arkfield. Noong gabing yun alak lang ang nainom niya at hindi ang tubig na dala ni Diana. Kahit hindi naman siya nakainom ng marami, nakaramdam siya ng matinding antok pagbalik sa silid. Sa katunayan, nakatulog siya sa sofa bago pa umalis si Luis. Hindi niya maintindihan noon kung bakit, pero ngayong pinag-isipan niya, halos sigurado siyang nilagyan ni Diana ng pampatulog ang alak. At mukhang hindi iyon ang unang beses. Ipinakuha ni Charlotte kina Jade at Emma ang ebidensya bago siya kumain ng hapunan. Bandang 10:00 ng gabi, sa wakas ay nakauwi si Luis. Nang makita siya ni Diana ay agad itong lumapit. "Luis, nandito ka na." "Oo, medyo tipsy ang kilos ng lalaki," nabanggit niya pagkatapos ng saglit. "Sina Dad at Mom ay kasama pa rin ang mga bisita pero umuwi na ako." "Nasaan si Charlotte?" "Pagod ka na. Tulungan na kita pabalik sa silid mo," sabi ni Diana. Habang inaalalayan niya si Luis ay biglang naalala ng isang katulong ang bili ni Charlotte. "Sir Luis, si Miss Lindbergh po ay..." Tumahimik kaagad na pinutol ni Diana ang sasabihin nito at masamang tiningnan ang katulong. "Lasing si Luis at kailangan magpahinga. Huwag mo siyang istorbohin." Hindi na nagsalita ang katulong. "Kailangan kong puntahan si Charlotte," sabi ni Luis habang pasuray-suray na naglakad paakyat. Pero hinawakan ni Diana ang braso niya. "Luis, lasing ka na. Magpahinga ka muna. Hindi maganda na makita kanyang ganyan." "Oo nga," tumigil si Luis dahil gusto rin niyang maging presentable. Habang paakyat sila sa silid ni Luis, bumukas ang pinto at lumabas si Charlotte. "Luis!" Charlotte agad na lumingon si Luis at naglakad papunta sa kanya. Luis, tinangkang pigilan ni Diana pero nabigo siya. "Hahanapin sana kita," sabi ni Luis habang pumapasok sa silid ni Charlotte. "Kinausap ko na sina Dad at Mom. Hindi ka na nila pahihirapan. Sasamahan ko ulit sila bukas." "Sige," sagot ni Charlotte sabay tingin kay Diana. Nabigla si Diana nang magtama ang kanilang paningin at mabilis na umiwas. "Charlotte, miss na kita," maririnig ang malambot na tinig ni Luis mula sa loob. "Uminom ka muna ng tubig," iniabot ni Charlotte ang baso. Alam kong nag-aalala ka sa akin," sabi ni Luis bago siya niyakap. Lumabas sina Jade at Emma sa silid at nasilayan ni Diana ang eksenang iyon. Agad na sinara ni Jade ang pinto at bumalik sila ni Emma sa guest room. Samantala, nakatulala pa rin si Diana sa pinto ng silid, litong-lito at halatang balisa.
Diana, ayos ka lang, tanong ng katulong na nasa tabi niya. Damn it, bulong ni Diana habang nakapulupot ang kamay sa kamao at puno ng puot ang mga mata. Pero agad niyang inayos ang sarili. Lasing si Sir Luis. Maghanda kayo ng tsaa para sa kanya. Opo, agad silang nagsipaghanda. Naiwan si Diana sa labas. Nang masigurong walang dumadaan, inilapit niya ang tainga sa pinto upang makinig. Dahil soundproof ang pinto, puro malalabong tunog lang ang marinig niya at hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan nina Charlotte at Luis. Pero tila mabigat ang paghinga ni Luis. Dito ay para siyang nababaliw. Idinikit pa niya lalo ang tenga sa pinto upang subukang intindihin ang anumang salita. Luis, lasing ka, sabi ni Charlotte habang inaabutan siya ng isa pang baso ng tubig. Uminom ka pa at magpahinga. Sobra na ang tubig ko. Dinuduwal na ako, sagot ni Luis. Nakaupo siya sa sofa habang ikinukwento ang nangyari sa buong araw. Hindi ko talaga inasahan na kakanselahin ni Dad at Mom ang kasal sa ganitong oras. Pinilit pa nila akong humarap sa press. Nakakapagod na nakakaubos ng lakas. Tapos kailangan ko pang mag-entertain sa mga bisita. Kailangan kong ipaliwanag na naantala ang kasal dahil abala si Mr. Lindbergh at masama ang pakiramdam mo. Sa kabutihang palad hindi sila nagtanong masyado at sinabi lang nilang magpagaling ka. Pero alam ko naman na peke ang lahat. Halatang pagod na pagod si Luis. Tinitigan siya ni Charlotte na may halong lungkot. Wala pa ring kamuwang-muwang si Luis na 2 beses na siyang pinagsamantalahan at ang akala niya ay si Charlotte ang babae sa gabing iyon. Kahit ilang beses siyang tanggihan ni Charlotte at kahit gaano kalamig ang pakikitungo nito, ginagawa pa rin ni Luis ang lahat para panghawakan ang relasyon nila. Kaya hindi maisip ni Charlotte kung paano nito tatanggapin ang katotohanan. Charlotte, bakit ang tahimik mo? Tanong ni Luis habang hawak ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Kahit ano pang sabihin nila Dad at Mom, hindi ko kakanselahin ang kasal. Asawa na kita at pananagutan kita. Luis, bulong ni Charlotte, ngunit hindi niya masabi ang katotohanan. Charlotte, may isa pa sana akong sasabihin pero hindi ko alam kung dapat bang sabihin. Marahan niyang sinabi. Nakipagkita sina Dad at Mom kay Zachary kanina. Gusto nilang makipag-ayos. Napayuko siya at napakuyom ang kamao. Pero siya ang nang-abuso sa akin. Siya ang gumawa ng mali sa akin. Tapos gustong makipag-ayos nina Dad at Mom sa kanya. Dahil lang sa takot sila sa kapangyarihan niya. Hindi man lang nila inisip ang nararamdaman ko. Hindi nila inisip ang dignidad ko. Habang nagsasalita, lalong nabasag ang boses ni Luis hanggang sa unti-unting tumulo ang luha niya. Luis, bulong ni Charlotte at kinuha ang tissue para panasan ang luha niya. Charlotte, sabi ni Luis habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng babae at niyakap ito. Alam mo bang ang pagpapakasal sa iyo na lang ang pangarap ko ngayon? Hindi ko kaya kung mawawala ka. Sa narinig niya, biglang nagulo ang damdamin ni Charlotte, puno ng magkahalong emosyon. Maya-maya ay may kumatok sa pinto, kasunod ang boses ni Diana. Miss Lindbergh, naghanda ako ng tsaa para kay Luis para mahimasmasan. Maaari ba akong pumasok? Pumasok ka, sagot ni Charlotte. Pagpasok ni Diana, sandali itong natigilan. Nakita niyang yakap ni Luis si Charlotte, at agad siyang nagselos, nag-aapoy ang galit sa dibdib. Maingat na itinulak ni Charlotte si Luis at tumingin kay Diana. Elapag mo na lang dyan. Sige po, mabilis na bumalik sa normal si Diana at inilapag ang tsaa sa mesa. Naghanda rin siya ng fruit tea para kay Charlotte. Miss Lindbergh, para po sa inyo ang tsaa. Salamat, sagot ni Charlotte habang nakatitig sa kanya. Maaari ka nang lumabas. Opo, yumuko si Diana at lumabas ng silid, hindi nakalimutang lingunin si Luis bago tuluyang umalis. Charlotte, pwede ba akong matulog dito sa silid mo ngayong gabi? Tanong ni Luis habang mahigpit na hawak ang kamay niya. Please. Inumin mo muna ang tsaa. Hindi tumanggi si Charlotte ngunit hindi rin pumayag. Sobra ang nainom mo ngayon, sabi niya habang inaabot ang tsaa. Hindi ako lasing. Lahat ng sinabi ko totoo. Itinulak ni Luis ang tsaa. Ayokong mahimasmasan. Sa ganitong estado ko lang kayang sabihin lahat ng nararamdaman ko. Inumin mo na. Sige na, pangungumbinsi ni Charlotte. Sige na nga, napilitang sumunod si Luis dahil hindi niya kaya itong tanggihan. Inamoy ni Charlotte ang fruit tea at agad niyang nalaman na may halo rin iyon.
Matapos ang 2 beses na pagtagumpay, mukhang nagiging mas matapang at walang takot si Diana. Kung ganoon matutupad niya ang gusto niya. Bakit ang pangit ng lasa ng tsaa? Reklamo ni Luis matapos malasahan ito. Ang weird ng lasa. Si Diana ang naghanda niyan para sa'yo, sagot ni Charlotte na nakangiti ng matamis. Sige, iinuman ko dahil ikaw ang nagsabi. Pumikit si Luis at ininom ang tsaa ng isang lagukan. Nang matapos ay dumighay pa siya at nagsabi, Charlotte, gagamit lang ako ng banyo. Sige, pagpasok ni Luis sa banyo, itinapon ni Charlotte ang kalahati ng fruit tea sa paso at ininom ang kalahati. Paglabas ni Luis, dumapa ito sa kama, pagod na pagod. Charlotte, dito ako matutulog ngayong gabi. Hindi sumagot si Charlotte. Tinitigan lang niya ang lalaki sa mahinang ilaw. Charlotte, lapit ka dito, inabot ni Luis ang kamay. Lumapit naman si Charlotte at hinawakan ang kamay niya. Luis, patawad. Ano ang sinabi mo? Tanong ng lalaki na inaantok na at unti-unting nawawala ang ulirat. Napabuntong hininga si Charlotte at dahan-daw ang binitawan ang kamay niya. Pagpatay ng ilaw, naupo siya sa sofa at tumingin sa pinto, tahimik na naghihintay. Alam niyang gagalaw si Diana anumang sandali. Totoo nga, nang hindi nagtagal ay may kumatok. Miss Lindbergh, tulog na po ba kayo? Tanong ni Diana. Hindi sumagot si Charlotte at ipinikit ang mga mata, kunwaring tulog. Maingat na binuksan ni Diana ang pinto. Miss Lindbergh, Miss Lindbergh. Nang walang tugon, lumapit siya sa sofa at nakita niyang ubos ang fruit tea. Samantala, tulog na tulog si Luis at naghihilik pa. Hinaplos ni Diana ang mukha nito ng may punanibik bago niya hinalikan ang mga labi nito. Sa antok ni Luis, naramdaman niyang may humahalik sa kanya. Akala niya si Charlotte kaya agad niyang niyakap ang babae at inihiga ito, hinalikan ng mariin. Sobrang saya niya na napabulong. Charlotte, alam kong nagmamalasakit ka sa akin. Alam kong may puwang ako sa puso mo. Charlotte. Ganap na nakalimot ang dalawa sa paghahalikan sa kama, at hindi nila napansin na pinindot ni Charlotte ang isang button sa kanyang relo. Agad na bumaba sina Jade at Emma upang hanapin sina Robert at Sherlyn na kararating lamang at paakyat na sana. Habang nag-uusap ang mag-asawa, halatang pagod at problemado. Nagmadaling lumapit si Jade. Lady Sherlyn, sumasakit ang tiyan ni Miss Lindbergh buong araw. Maaari po ba kaming makahingi ng doktor para tingnan siya? Bakit bigla naman siyang sasakit ang tiyan? Iritang tugon ni Sherlyn. Mukhang malusog naman siya. May problema po sa sikmura si Miss Lindbergh paminsan-minsan. Baka hindi hiyang ang French cuisine natin ngayong gabi, paliwanag ni Emma. Ano bang mali sa pagkain natin? Irita ni Sherlyn. Araw-araw namin iyon kinakain. Pero, gabi na, saan pa tayo kukuha ng doktor? Pairitang sabi ni Sherlyn. Bukas na lang. Lady Sherlyn, control your temper, bulong ni Robert. Hindi pa ito ang oras para magalit. Tingnan mo na lang. Sok. Pero dahil sa titig ng asawa, wala siyang nagawa. Lady Sherlyn, bati ng dalawang katulong sa pinto. Tiningnan sila ni Sherlyn at sinenyas ang kumatok. Ngunit bago pa sila kakatok, nagsalita si Jade. Hindi na kailangan. Sa sobrang sakit ng tiyan nakatulog na si Miss Lindbergh. Pasok na lang tayo. Binuksan ni Jade ang pinto. Nagulat ang dalawang tao sa kama na abalang naghahalikan. Napasigaw pa ang babae. Oh my God, agad lumingon si Sherlyn at sumigaw. Isara ang pinto ngayon din. Mabilis na isinara ng katulong ang pinto. Sobra naman ito. Akala ko ba sumasakit ang tiyan? Bakit? Napahinto si Sherlyn bigla nang mapagtanto niyang hindi si Charlotte ang babaeng nasa kama. Biglang nagdilim ang mukha niya at sinipa ang pinto. Pumasok siya ng galit na galit. Si Diana na nasa kama ay nagmamadaling nagsusuot ng damit. Pero bago pa siya makapagbihis, binuksan na ni Sherlyn ang ilaw. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ah, Diana, sigaw ng mga katulong. Halos hindi makapaniwala si Sherlyn. Diana. Nagising si Luis at nang makita niyang si Diana ang katabi niyang, halos hubad na pasubsob siya sa sahig sa gulat. Luis, lumapit si Diana para tulungan siya pero itinulak siya nito. Ano ito? Bakit ka nandito? Sigaw ng lalaki. Luis, ako. Isara ang pinto at palabasin ang lahat ng hindi kailangan, utos ni Sherlyn na parang kulog. Isinara ng mga katulong ang pinto pero nakapasok sina Lupin at Morgan.
Lumapit ang dalawa sa sofa at bahagyang tinapik si Charlotte. Miss Lindbergh, gising na po. Bakit hindi siya nagigising sa ingay tanong ni Lupin? Baka nadroga siya, sagot ni Morgan at nagwisik ng malamig na tubig sa mukha ni Charlotte. Unti-unting nagising si Charlotte. Tumingin si Sherlyn kay Charlotte bago ibinaling ang tingin kay Diana. Ipaliwanag mo ito ngayon, ano ang nangyayari? Ako, hindi mikaimik si Diana sa sobrang taranta. Masakit ang ulo ko, bulong ni Charlotte habang hinahaplos ang sentido. Nang makita ang lahat sa silid, nagtanong siya. Anong nangyayari? Kabanata 1265. Miss Lindbergh, sabi ni Lupin bago siya nagbigay ng sinyas gamit ang mga mata. Paglingon ni Charlotte ay napatigil siya nang makita sina Luis at Diana na hubad sa kama. What is going on, Luis? Paano nangyari ito? Bulalas ni Charlotte na hindi alam ang sasabihin o gagawin. Listen to me, Charlotte, paliwanag ni Luis habang mabilis na nagsuot ng robe. Nagmamadali siyang lumapit kay Charlotte para sabihin na, I thought she was you and that is the only reason I. So ibig sabihin, the two of you, sabi ni Charlotte. Nakatitig siya kay Diana na nakahubad pa rin. Biglang may naunawaan si Charlotte at itinuro niya ito. Pagkatapos ay maaaring ito ay ang huling 2 beses. No, that's not it, giit ni Luis habang umuuga ang ulo. Magkasama tayong natulog sa 2 pang okasyon. Walang sagot si Charlotte. Hinawakan niya ang sentido at pilit inalala ang nangyari kahit masakit ang ulo. Tapos sabi niya, lagi daw akong natutulog sa tuwing magkasama kami at hindi ko na alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Paggising ko meron na tayo. Huminto si Charlotte. Tinitigan niya si Diana nang may pagtataka bago nagdagdag. Lagi akong inaalok ni Diana ng inumin bago tayo magsama. Pwede ba? Malalaman natin kung na-spike niya ang iyong inumin sa sandaling isagawa natin ang pag-test. Good thing I'm always prepared, sabi ni Lupin habang kinukuha ang tasa ni Charlotte. May dala siyang strip para agad mag-test. Examine that too, utos ni Charlotte habang tinuturo ang tasa ni Luis. Understood, sagot ni Morgan at mabilis na kinuha ang tasa. There is no need for that, singhal ni Sherlyn bago siya tumingin kay Diana at nagutos. Tapusin mo na. Halos gumagapang si Diana habang lumalapit kay Sherlyn na umiiyak. Tita Sherlyn ay. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Sherlyn. Galit na galit siya habang nanginginig ang ngipin sa tindi ng emosyon. Ipapagawa ko pa ba ang pag-test o ipagtatapat mo ang iyong mga krimen? Ako, bulong ni Diana habang nanginginig at humahagulgol. Wala na siyang paraan para itago pa ang katotohanan kaya lumuhad siya at umamin. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Mahal ko noon pa man si Luis at gusto ko siyang makasama. Iyon lang naman ang dahilan ko. No, that is not possible, bulong ni Luis habang umiiling na parang hindi matanggap. Hindi, si Charlotte iyon. Ito ay dapat na. You bitch, I can't believe you did something so vile, saway ni Sherlyn at sinampal ulit si Diana. Do you really think that we'd accept you just because you slept with Luis just this once? At the end of the day you are still a bitch and Luis will never marry you. Hindi nang ahas sumagot si Diana. Lumuhad lang siya at umiyak. Alam ni Charlotte kung ano ang ipinahihiwatig ni Sherlyn. Sinusubukan ni Sherlyn na itanggi ni Diana ang 2 beses at umamin lang sa pagkakataong nahuli sila ngayon. Charlotte, I will teach this bitch a lesson, pangako ni Sherlyn bago humarap kay Charlotte. Ang mga lalaki ay hindi may iwasang magkamali at si Luis ay dinaya ng masamang asong iyon. Wala siyang ginawang anuman sa sarili niyang kagustuhan kaya patawarin mo siya. Hindi ko siya kailanman sinisi pero sa palagay ko ay hindi ko siya natalikuran noong huling 2 beses na dapat ay magkasama kami. Sa tingin ko, siya ang palaging kasama niya, sabi ni Charlotte habang nakatitig kay Diana. Paano nangyari iyon? Noong gabing iyon sa Arkfield, nakita ko mismo ng sarili kong mga mata na kayo ni Luis, sabi ni Sherlyn. Mayroon akong patunay na nagmumungkahi ng iba. Gusto mo bang makita? Putol ni Charlotte na may maliit na ngiti. Hindi yun posible. Hindi yun maaari. Charlotte, kasama kita, sabi ni Luis habang umiiling. Nagbigay sinya si Charlotte kay Lupin at inilabas nito ang laptop para i-play ang video. Tulad ng alam mo, Lady Sherlyn, nalason ako noon.
Ang insidenteng iyon ay nagdulot sa akin ng trauma at nakagawian kong mag-set up ng surveillance camera bago ako matulog. Hindi ko naisip na hindi ko sinasadyang mag-record ng isang bagay na hindi ko dapat. Ang aking paningin ay hindi perpekto kaya marahil ay dapat mong tingnan. Habang nagsasalita si Charlotte ay nag-play ng video. Ipinakita nito ang kwarto ni Luis at kung paano binigyan ni Diana si Charlotte ng inuming may halo na pampatulog. Pagkatapos ay nagkunwaring si Charlotte si Diana at nakipagtalik kay Luis. Nang makita ang video ay napapikit si Sherlyn sa kawalan ng pag-asa. Bumagsak din si Luis. Nababalot ng kawalan ng pag-asa habang bulong niya, "I thought it was strange how you are so passionate at night and how you act so differently during the day." Lumalabas. Ang parehong bagay ay nangyari sa Arkfield. Nakatulog ako sa sofa at nagising sa aking kama kinaumagahan. Ang lahat ng pasa sa akin. Hindi naman yan kiss marks, di ba? Siguro kinurot mo ako, sabi ni Charlotte habang nakatingin kay Diana. Hindi posible yan, mabilis na putol ni Sherlyn na puno ng kahulugan ang tono. Kahit na natulog siya kay Luis noong 2 beses, walang paraan na natulog siya kasama niya sa Arkfield. Nakita kayong lahat ni Luis na magkasama. Napayuko si Diana at walang imik. Mayroon akong iba pang ebidensya na makakatulong sa atin na malaman ang katotohanan. Hindi makakalusot si Diana sa kwarto ni Luis kung hindi mo siya tinulungan at pinag-iisipan ang lahat mula sa likod ng mga eksena. Gayun din, hindi rin siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay kung hindi mo siya sinusuportahan. Lahat ng ito ay kagagawan mo, sabi ni Charlotte. Pagkatapos ay nagdagdag pa si Charlotte. Sayang. Mabuti ang intensyon mo at sinusubukan mong pag-isahin kami ni Luis. Sino ang mag-aakala na sa huli ay tutulungan mo si Diana? Sigurado akong masama ang pakiramdam mo ngayon. Nagalit si Sherlyn. Galit na galit siya at tinaas ang kamay para sampalan si Charlotte. Mabilis si Charlotte at nasalo ang pulso ni Sherlyn. Nakasimangot siya habang nagbabala. Ikaw ang ina ni Luis at isang senior. Kaya naman naging magalang ako sa iyo at nakipagkompromiso ng husto. Gayunpaman, hindi ibig sabihin noon ay maaari mo akong apihin. Pagkasabi niya ay itinulak niya si Sherlyn palayo. Napasuray si Sherlyn at muntik ng matamba kung hindi lang nasalo ng katulong sa likod niya. Iba ka talaga, Charlotte Lindbergh, sigaw ni Sherlyn. How dare you behave like this? Don't forget that you are still under my roof. Sa palagay mo ba papakawalan kita dahil lang sa nangyaring ganito? Allow me to share something with you. Hindi ka aalis nang walang pahintulot ko. I know, sagot ni Charlotte na may ngiti. Wala nang paraan para manalo sa isang verbal argument laban sa iyo ngayon at wala akong magagawa kung pipilitin mong maging hindi makatwiran pa rin. Ano sa tingin mo ang gagawin ni Luis? Ikaw, bulong ni Sherlyn na natigilan. Tama siya. Kilalang kilala niya ang anak. Hindi yun matatanggap ni Luis. Kahihiyan ang kakain sa kanya at hindi niya makakaharap si Charlotte kaya malamang natatakbo siyang palayo o paalisan si Charlotte. Mas mabuting magpasya ka kaagad kung gusto mo pa ring maging bahagi ng buhay ng iyong anak. Natural na ayaw kong masaktan si Luis. I may not love him but he is still my best friend and he is innocent in this after all, paalala ni Charlotte habang umuupo sa sofa. Masama ang loob ni Charlotte habang sinasabi iyon. Matagal bago siya nagdesisyon sa ginawa niya. Alam niyang masasaktan si Luis kapag malaman ang katotohanan at ayaw niya iyon ngunit wala siyang pagpipilian. May mga bagay na hindi maitatago habang buhay. Hindi siya ang may kasalanan kaya hindi siya dapat magdusa. Ikaw ay masamang asong babae. Halos mabaliw si Sherlyn sa galit at muli siyang sumugod. Hold it right there, sigaw ng isang galit na boses. Sir Robert, you are right on time, bati ni Charlotte nang makita si Robert sa pintuan. Tila hindi matatag ang damdamin ng iyong asawa. Inirerekomenda ko na dalhin siya pabalik sa silid at pakalmihin siya kaagad. Isa ka talagang Lindbergh, Charlotte. You're almost as evil as Danrick, komento ni Robert na may makahulugang tingin. Iyon ay isang magandang hakbang. Salamat sa mataas na papuri, Sir Robert, pero pinaglalaroan ko lang ang plano ng iba. Hence Lady Sherlyn is the one who deserves that praise, sagot ni Charlotte ng mapagpakumbaba. Ikaw, bulong ni Sherlyn na halos himatayan sa galit. Shut your mouth and go back to the room now, utos ni Robert.
Umalis itong galit na galit. "Just you wait, Charlotte Lindbergh," sigaw ni Sherlyn bago niya habulin ang asawa. Magulo ang silid kaya ayaw nang manatili doon ni Charlotte. Inilipat siya ng katulong sa ibang kwarto. Sumunod sina Lupin at Morgan at sinuri ang buong silid hanggang masiguro nilang walang nakatagong device. Doon lang sila nakahinga. "Miss Lindbergh, sa tingin mo ba ay talagang magagawang panatilihin ni Sir Robert si Lady Sherlyn sa kontrol?" tanong ni Morgan. Napansin daw niyang laging nagpaparaya si Robert kapag hindi makatuwiran si Sherlyn. "He compromises on minor issues but he is still in charge of major problems," sagot ni Charlotte na nakakunot noo. Bukod sa wala silang choice sa usapin ngayon. Ang pangyayaring ito ay totoong nakasakit kay Louis, at sa tingin ko ay malapit na siyang masira. Tiyak na tatakas siya sa bahay kung hindi ako aalis. Tunay ngang hinugot ni Sir Louis ang maikling patpat sa pagkakataong ito, ang buntong hininga ni Morgan. Walang sino man ang makakatanggap ng isang masamang bagay na nangyayari sa kanilang sarili. Si Sir Louis ay palaging tapat pagdating sa pag-ibig at hindi siya kailanman mahilig matulog sa iba, sabi ni Lupin na naawa rin. Siguradong nakakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at kakilakilabot ngayon. "Nagkamali ba ako? Siguro hindi ko dapat ginawa ang alinman sa mga iyon?" tanong ni Charlotte habang bumabalik sa isip niya ang wasak na mukha ni Louis. "Sa tingin ko, tama agad ang ginawa natin," sagot ni Morgan. "At hindi mo rin ito kasalanan. Sina Lady Sherlyn at Diana ang dapat sisihin. Ang isa sa kanila ay ignorante at nagplano na parang kontrabida habang ang isa ay mayabang at nagkasala. Totoo iyan. Bukod dito, hindi natin maaaring itago ito bilang isang lihim magpakailanman. Mabubunyag din ito kalaunan at hindi naman sa kaya mong pasanin magpakailanman ang pasanin ani ni Lupin." Napabuntong hininga si Charlotte. Sana lang malampasan ito ni Louis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano siya haharapin. Wala sa inyong dalawa ang marunong makipag-ugnayan sa isa't isa ngayon, kaya ang paghihiwalay ng mga landas ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Sana paalisan na tayo agad ni Sir Robert. I'm guessing kailangan pa nating magstay ng gabi. They will probably let us go tomorrow though, sabi ni Charlotte bago tumingin sa relo. Sa totoo lang mas nag-aalala ako tungkol sa paggawa ni Louis ng isang bagay na katangahan ngayong gabi. Bantayan mo siya at panatilihin akong naka-update sa lahat ng oras. Understood, sagot ni Lupin bago nagutos. Kayong dalawa ang magsusukat sa sitwasyon ngayon. Understood, sagot ni na Jade at Emma at agad na lumabas. Alauna na ng madaling araw. Dapat tahimik na ang kastilyo ngunit dahil sa nangyaring iskandalo ni na Diana at Louis ay lahat ng ilaw ay nakabukas. Takot ang mga maid at hindi alam ang gagawin. Abala sina Avril at ang mga veteranong katulong ngunit walang ideya sina Jade at Emma kung ano ang pinagkakaabalahan nila. Sinubukan nilang lumapit sa kwarto ng master bedroom ngunit hinarang sila kaya bumalik silang walang nakuha. Pero may narinig silang tsismisan ng dalawang maid. Nagtatalo sina Sir Robert at Lady Sherlyn kaya dapat tayong mag-ingat at baka mapatay tayo ng crossfire nila. Nagkulong si Sir Louis sa kwarto at tumanggi na buksan ang pinto para sa sinuman. Sobrang nag-aalala ako. Magiging okay ba siya? Nakakawala na talaga ito ng kamay. Sir Louis, pakibuksan ang pinto. Let us help you, sabi ni Avril habang maingat na kumakatok. Walang tugon. Samantala sa master bedroom ay may malakas na klang. Binagsak ni Robert ang hawak niyang baso ng alak. Hindi katanggap-tanggap ang mga kilos mo, sigaw niya. Ano ba talagang pagkakamali ang nagawa ko noong bumalik si Sherlyn? Iniisip ko ang mas malaking sitwasyon at ginagawa ko lang ito para kay Louis. Gusto ko lang ituloy ang kasal na ito. Kaya ko nga pinlano ang lahat. Sinong mag-aakala na gagawin pala ito ng babaeng si Diana? Napakagalit niya sa pangalan ni Diana. Hindi ako makapaniwala na pinalaki natin ang walang utang na loob na babaeng iyon at pinapanatili siyang malapit sa atin sa buong panahon. Kamag-anak mo siya, hindi ba? Sabi ni Robert na nagsimula na siya sa galit. Nakakatawa rin ang sinasabi mong plano. Hindi lang nito natuloy ang kasal, kundi nauwi pa sa wala. Alam mo ba na nasaktan mo ang anak natin? Pinagsisihan ko rin talaga ito, si Sherlyn, habang naghihinala. Pero may reklamo rin ako. Masyadong matigas ang ulo ng anak ko.
Hindi naman sa mawawalan siya ng paa o kung ano pa man dahil dito. Oo, at ang anak mo ay isang tapat na kasintahan din, bulyo ni Robert. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hayaan mo akong kausapin siya, sabi ni Sherlyn, at tumayo. Pinuntahan ko lang siya para tingnan. Nagkulong siya sa kwarto at ayaw magbukas ng pinto. Malamang ayaw na niyang makakita ng kahit sino ngayon. Sagot ni Robert bago muling nanggalaiti. Ang gulo mo talaga. Sinabi ko na sayo na huwag kang gagawa ng kahit ano pero ayaw mong sundin ang babala ko. Nako, ano ang saysay ng pagsigaw mo sa akin ngayon? Sagot ni Sherlyn na may sirang puso. Dapat tayong mag-focus sa paglutas ng problemang ito. Ha? Ikaw ang gumawa ng gulo at ngayon ay inaasahan mong lilinisin ko ito. Bakit hindi ka gumawa ng solusyon at lutisin mo ito mismo? Sagot ni Robert ng mapait. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Sherlyn ay nag-isip muna bago nagsalita. Evil bitch si Charlotte na inaasahan na papayagan natin siyang umalis ngayon pero hindi natin dapat gawin iyon. Hindi na natin siya muling mahahanap kapag nakalabas siya sa pintuan. Kapag nangyari iyon, tapos na ang kasal at pagtatawanan tayo. At si Luis ay mabibigo. Sa tingin ko dapat natin siyang ikulong sa ibang lugar at saka planuhin ang susunod na hakbang kapag napakalma na natin si Luis. Napakawalang kwenta ng plano mo, sagot ni Robert na galit na galit. Sino ba sa tingin mo si Charlotte Lindbergh? Isang maid. Akala mo ba pwede mo siyang gawin ng kahit ano? Kahit hindi natin isama na nawawala si Mr. Lindbergh at kahit ipagpalagay nating patay na siya, haharap pa rin tayo sa mga tauhan niya. Sapat na ang kapangyarihan nila para durugan tayo. At nakalimutan mo ba na nandito pa rin si Gordon na naghihintay kay Charlotte sa Pil-ere? Bukod pa roon, maaaring hindi pa patay si Danrick. Paano kung bumalik siya mula sa digmaan at makabalik sa kapangyarihan sa hinaharap? Hahabulin niya tayo at mawawasak tayo. Ayos lang sana kung may makatuwiran tayong dahilan para pigilan siya rito, pero sisirain mo tayo kung pipilitin mo pa. Ano ang ibig mong sabihin? Talaga bang papayagan mo siyang umalis? Reklamo ni Sherlyn na hindi natuwa. Kumunat ang noo ni Robert at nagmukhang balisa. Mabigat ang sitwasyon at wala tayong magagawa. Hindi ko siya mapipigilan, ngunit hindi ko rin siya basta mapapalaya. Ano ang dapat kong gawin? Knock, knock. Knock. May mahihinang katok sa pinto. Si Avril ang nagsalita na may kaba. Sir Robert, Lady Sherlyn, kumatok ako sa pinto ni Sir Luis pero nakakulong siya at hindi sumasagot. Natatakot akong may nangyari sa kanya. Tara na, sabay na lumabas sina Robert at Sherlyn nang marinig iyon. Nagmadali silang pumunta sa silid ni Luis at kumatok ng kinakabahan. Luis, buksan mo ang pinto. Huwag mo kaming takutin. Buksan mo ito at mag-usap tayo ng maayos, sige na. Walang tugon. Luis, buksan mo ang pinto, sigaw din ni Robert. Wala pa ring sagot. Ano ang gagawin natin? Hindi kaya gumawa siya ng something stupid. Sabi ni Sherlyn na halos hindi na makahinga sa takot. Sirain ang pinto, utos ni Robert agad. 2 bodyguard ang hamampas sa pinto ng malakas. Ilang minuto lang bago ito bumigay. Luis! Sigaw ni Sherlyn nang sumugod siya sa loob. Napatigil siya nang makita ang eksena. Nakahiga si Luis sa carpet, nakayakap ang mga braso sa tuhod at nakayuko. Para siyang susong nagkubli sa shell, na hindi para protektahan ang sarili, kundi para hindi makita ng iba kung gaano siya kasira at kaiyahiya ang pakiramdam niya. Luis, ayos ka lang ba? Tanong ni Sherlyn habang dahan-daw ang lumalapit. Huwag mo sarilihin ang nararamdaman mo. Ilabas mo lang. Lahat ay lumabas, utos ni Robert, na mahigpit ngunit mahina ang tono. Umalis ang lahat at sinara ang pinto. Luis, sabi ni Robert. Nasasaktan siyang makita ang anak niya sa ganoong kalagayan, pero bilang ama na sanay sa matigas na paraan, sinabi niya, tayo ka na riyan. Lalaki ka, hindi ka dapat bumigay dahil sa maliit na bagay. Hindi tama iyan. Hoy! Tigilan mo ang pagsigaw sa kanya, saway ni Sherlyn. Tumahimik ka, balik ni Robert na masama ang tingin. Kasalanan mo lahat ito. Pinalaki mo siyang spoiled, tinago mo sa lahat ng hirap.
Hindi mo hinayaang maranasan niya ang sakit kaya ganito siya ngayon. Napakahina niya na parang hindi na siya lalaki. Ikaw, tama ka, hindi nga ako umaarte bilang lalaki, biglang sabi ni Luis. Tinamaan si Luis ng husto. Wala pang araw na mas masahol sa pakiramdam niya. Para sa kanya, naging biro ang buong buhay niya. Matanda na siya ngunit wala siyang karera, wala siyang tunay na nagawa, at ang love life niya ay isang malaking gulo. Luis, bulong ni Robert. Tumama sa kanya ang mga salita ng anak kaya lamambat din siya. Hindi naman ito malaking issue. Lahat ng lalaki ay nakatulog sa higit sa isang babae. Isipin mo ito bilang pagpasok sa adulthood. Huwag mo nang isipin masyado. Kabanata 1270. Tama yan, sabat ni Sherlyn. Lalaki ka at hindi ka naman nawalan ng paa o kamay. Wala kang dapat na ikalungkot. Lumabas kayo, sabi ni Luis. Ayaw niyang marinig sila dahil hindi nila siya naiintindihan. Hindi nila alam ang sakit, ang hiya, ang kawalan ng pag-asa, at ang pakiramdam na nabetray siya. Luis, sige, iiwan ka muna namin, sabi ni Robert habang hinihila papalayo si Sherlyn. Magpahinga ka, may araw muli bukas at magsisimula ang lahat. Tama yan, sasamahan kitang mag-horseback riding bukas, dagdag ni Sherlyn. Hindi ako pupunta, napakahiya ko para humarap kahit kanino, sagot ni Luis, na hindi pa rin tumitingin. Walang problema iyon. Sino man ang mga has na pagtawanan ka ay dudurugan ko, sagot ni Sherlyn na muling nag-aalala. Walang makakaalam nito kaya maging kampante ka. Pinahinto ko na ang pagkalat ng balita, dagdag ni Robert. Hindi ko iniintindi ang ibang tao. Ang pakialam ko lang ay sagot ni Luis, nanginginig ang boses. Si Charlotte ay siguradong sobrang pangit ang tingin sa akin ngayon. Siguradong ayaw na niya sa akin. Malamang minumura niya ako sa isip niya ngayon. Hindi mangyayari iyon, bulong ni Sherlyn na nagmamadaling yumamo. Wala siyang karapatang husgahan ka. I mean, siya at si Zachary din naman ay. Tinignan siya ni Robert ng masama kaya hindi niya natapos. Pero narinig na ni Luis ang sinabi. Tama yan, peke lang ang relasyon namin ni Charlotte pero ang kay Zachary ay totoo. Isa pala akong malaking failure. Luis, anak, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko lang, patas na kayo. Hayaan mong lumipas iyon at harapin ang bukas. Hindi niya ako mahal, sagot ni Luis sa sobrang lungkot. Wala lang sa kanya na nakatulog ako sa ibang babae. Napanood pa niya akong makipagtalik kay Diana para lang makaalis siya. Alam ni Luis ang lahat. May ebidensya na si Charlotte mula pa noon pero hindi niya ito ibinunyag. Sa halip ay hinayaan niya at inayos ang sitwasyon para mahuli siya at si Diana sa akto. Para lang makahanap ng dahilan para makaalis. Wala siyang pakialam kung makatulog ako sa iba. Iyon ang pinakamasakit. That bitch, singhal ni Sherlyn. Kung ganito, pwede nating ikansela ang kasal, sabi ni Robert. Marami pang ibang babae, hindi lang si Charlotte Lindbergh ang babae sa mundo. Cancel the wedding, gulat ni Sherlyn. Binabaan ang boses niya. Hindi ba tayo pagtatawanan? Sabihin na kinansela natin dahil may problema si Danrick. Tatawagan tayong walang puso at sisirain ang reputasyon natin. Problema na ang kasalang ito, bulong ni Robert. Kapag nagpakasal sila, magiging kaaway natin si Zachary. At magkakaproblema tayo dahil hindi pa malinaw ang relasyon ni Charlotte at Zachary. Pero kung ikakansela natin, mawawala ang lahat ng problema. Gagawa tayo ng dahilan at sasabihing kinansela dahil niloko ni Charlotte si Luis kasama si Zachary. Okay, sagot ni Sherlyn. Pero nakakainis lang na nakukuha ng beach ang gusto niya.